Mahigpit ang pagikot ng susi sa kandado, parang kamakailan lang ay pinalitan ang lock, kakaiba. Nakunot no si Christina, itinulak ang pinto. At natigilan siya sa pasukan. Sa kanyang condominium unit sa Bonifacio Global City na ibinigay sa kanya ang kanyang amabilang regalo sa kanyang ika-32 kaarawan noong isang buwan palang masigasig na ang trabahong lahat. 3 magkakargador sa maruming uniforme ang nagdadala NG napakalaking aparador na kahoy sa malaking silid. Sa tabing ang bintana nakatayo ang biyenang signan. Leonora Reyes sa maliwanag na pula niyang bestida, kumukumpas ang mga kamay at nauutos. Hindi doon, sa kwarto ng bata ilagay, sa kwarto ng bata, at ang sofa naman dito, sa tabi ng dingding. Sa tabi niya ang bayaw na si Maricel kapatid na babae nga, asawa na hawak ang mga kamay ng 2 niyang anak, si Aldrin na 7 taong gulang at si Daisy na 5 taon. Sumisigaw ang batang babae sa galak. Mama, tingnan mo, ang laking kwarto. Makakalaro tayong taguan dito. Ano ang nangyayari dito? Tahimik na nagsalita si Christina, ngunit lumingon ang lahat, tumingin sa kanya signoon. Leonora nang walang kahihiyan, may halong inis pa nga, para bang naistorbo si Christina sa isang mahalagang gawain. Ah, nandito na si Christina. Maganda nga, napapanahon. Sabihin mo sa mga taong ito kung saan ilalagay ang higaan ng mga bata sa tabi ng bintana o ng dingding. Anong higaan? Naramdaman ni Christina ang pag-ikot ng kanyang ulo. Ngang, Leonora, ano ang ginagawa ninyo sa aking unit? Sino ang nagbigay sa inyo ng susi? Si Jomar nga, sino pa? Kumawe ang biyanan, para bang nagsasalita ang bagay na natural lang. Ang asawa mo nga siya, nakalimutan mo na ba? Bahay ninyong mag-asawa ito, kaya, hindi ito bahay naming mag-asawa. Si Christina ay humakbang papasok, nararamdamang kumukulo ang loob niya. Ang unit ko ito, nakapangalan sa akin, binigay sa akin ng aking ama. Ay naku, nakakatawa. Nagsalita na rin si Maricel, palaging may kasamang may asim na tono, at ngayon lalo itong tumalab sa tainga. Binigay, anong ibig sabihin nun? Kami ba ay dapat manatili sa kalye? 2 ang anak ko, kaya, o wala kang pakialam? Anong kinalaman ko doon? Naramdaman ni Christina na naliligaw siya sa nangyayari. Lahat ay parang hindi totoo. Parang masamang panaginip. Maricel, mayroon kang sariling apartment noon. Nagmalungkot ang mukhang baya. Nakuhang dating asawa ko. Naisip mo ba, doon ako nakatira, pinalaki ko ang mga anak niya, tapos nahanap siyang bata at pinaalis niya kami. Sinabi nga abogado na nakapangalan sa kanya ang apartment bago kami kasal, kaya wala akong mapapala. Ikinalulungkot ko iyon, ngunit ano? Lumapit si Gnea. Leonora, mas maiksi ang isang bungkos kaysa kay Christina, ngunit nagagawa niyang tumingin ng pababa. Palaayasin mo ba ang kapatid na babaeng iyong asawa pati na ang bata niya? Nyung. Leonora, ang unit ko ito. Nagtaas no busa si Christina. Pinlano kong magrenovata dito, magayos ayon sa aking gusto. May interior designer akong darating ngayon. Ay, designer, nagmukhang masama ang biyenan. Gusto mo pang magpakitang marangya. Designer pa ang gusto mo. At ang pamilya. Ang pamilya ay maghihintay. Sinabi sa akin ni Jomar ang lahat. Nakaupo ka na lang kasama ang iyong mga katalogo. Binibilang ang pera habang may kagipitan ang pamilya namin. Si Maricel ay wala nang matirhan kasama ang mabata. Patuloy namang nagdadala ng kasangkapan ang makargador. Dinala nila ang isa pang sofa na kabalot ng matingkat na tela. Pagkatapos ay isang double-deck na kama, isang komoda, isang mesa. Tigilan ninyo, sigaw ni Christina. Itigil ninyo ito. Sino ang nagbigay sa inyong karapatang ito? Tumingin sa kanya nang walang pakialam ang isa sa mga kargador, isang matipunong lalaki na may tato sa braso. May order kaming binayaran. Ginagawa lang namin ang aming trabaho. Sino ang nagbayad? Signa, Leonora Reyes,
Tumango siya sa biyenan, mayroon kaming dokumento. Kinuha ni Christina ang kanyang telepono at tinawagan ang asawa. Hindi agad sumagot si Jomar sa ikaapat na ring pa. Hello Chris, nasa trabaho ako. Jomar, ang iyong ina at kapatid ay sinakop ang aking unit. Hindi alam ni Christina ang sarili niyang boses. Nakdadala silang kasangkapan. Ano ang nangyayari? Isang pahinga. Masyadong matagal na pahinga. Chris, tama naman si Mama. Talagang wala nang matirhan si Marichel. Pansamantala lang ito, naiintindihan mo ba? Hindi ko naiintindihan. Ang unit ko ito. Chris, asawa mo ako. Ibig sabihin, sa batas, ito ay ari-arian nating dalawa. At si Maricel ay kapatid ko, dugo ko. Ngunit bakit walang nagtanong sa akin? Bakit nagdedesisyon kayo para sa akin? Huwag kang sumigaw, please. May halonginis na sa boses ni Jomar. May meeting ako dito. Uwi na lang ako mamayang gabi. Pag-usapan natin. Sinabi ni Mama na pumayag ka na. Hindi ako pumayag. Chris, huwag kang gumawa ng eksena. Hindi maganda iyon. Ibinaba niya ang tawag. Nakatayo si Christina. Nakatingin sa screen ng kanyang telepono. Hindi makapaniwala sa nangyayari. 3 taon ng kasal. 3 taon na sinubukan niyang makisama sa pamilyang ito, kinuha ang mapangiinsulto ng biyenan, ang walang tigil nitong payo at turo kung paano magluto, kung paano magbihis, kung paano makitungo sa asawa. Tiniis ang mapagmataas na tono, ang mapahiwatig na si Jomar ay makakahanap pa ngang mas magaling kaysa sa kanya. Nakataon lang, kaya naman, ano na, nakausap mo na ang iyong mister. Naktagumpay na ngumiti signang. Leonora, sabi ko naman sa iyo, tama ako. Wala kayong karapatang. Mayroon, itinurong biyenan ang kanyang daliri sa kanya. Si Jomar ay anak ko, at siya ang ulong pamilya. Hindi ikaw. Kaya kami na ang bahala dito. Mama, sa aling kwarto ako, hinila ni Aldrin ang biyanan sa Mangas. Gusto ko yung malaki. Doon ka sa malaki, anak. Pinalo ni Marichel ang ulong kanyang anak at tumingin kay Christina nang may halong pang-uyam. Wala naman kang anak, Christina, kaya sapat na sa iyo ang maliit na kwarto. O baka mas mabuti pang lumipat ka na lang sa magulang mo. May unit din naman ang iyong tatay, hindi ba? Naramdaman ni Christina na umagos na ang luha, ngunit hindi siya iyak sa harapan nila. Hindi niya ibibigay sa kanila ang kasiyahang iyon. Tatawagan ko ang aking ama, sabi niya ng tahimik. Ay, nandiyan na ang pagtatakbo sa daddy, humikbisig na. Leonora, sige, tawagin mo ang iyong tatay, tingnan natin kung ano ang sasabihin niya tungkol sa pag-alaga sa pamilya. Naunawaan niya naman, siguro, na ang pamilya ay sagrado. Lumabas si Christina sa landing ng hagdanan. Nanginginig ang makamay niya kaya nahirapan siyang pindutin ang kontak na nakasulat tatay sa kanyang telepono. Anak. Agad na sumagot ang ama, may pag-aalala sa kanyang boses. Ano ang nangyari? Hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Tatay, pumunta ka dito, please. Sila sinakop nila ang unit. Ang biyenan ko at si Marichel ay nagdadala ng kasangkapan. Sinasabi nilang sila na ang may-ari nito. Paparating na ako. Nasaan ka? Sa landing. Tatay, hindi ko alam ang gagawin ko. Hintayin mo ako. 15 minuto. Dumating si Ginong Eduardo Santos makalipas ang 13 minuto. Nakita siya ni Christina mula sa bintana, hinihimlay ang kanyang lumang Toyota Fortuner. Nagmamaneho siyang sasakyang iyon ng 10 taon na, kahit paulit-ulit na sinabi ng iba na bumili ng bago. Bumaba siya, isang matangkad, bahagyang yumukot na lalaki na halos 60 taon na, suot ang simpleng polo at slacks, uban ang maikling buhok, malalim ang makulubot sa paligid ng mamata, isang ordinaryong lalaki, sa unang tingin, marami sa kanila sa mundong ito. Naalala ni Christina kung paano unang nakita ni ng Leonora ang kanyang ama sa kanilang kasal. Iyon ang iyong tatay, tanong niya nang may halong kabiguan. Inakala ko ay malakas man lang ang pera, ordinaryong lalaki lang pala. Siguro, dahil sa awa,
Pinakasalan siya ni Jomar. Umakyat ang ama sa hagdanan. Hindi gumagana ang elevator sa building bagong condominium pa lang. Niyakap ang anak. Huwag kang mag-alala, ayusin natin ito. Pumasok sila sa unit ng magkasama. Inilalagay ng mga kargador sa sulok ng silid ang isang wardrobe para sa mga bata. Nakahalo-halo ngang gadamit ng bata si Marichel sa sofa. Nag-utos signang. Leonora kung saan ilalagay ang bawat bagay. Oh, naparito na ang tatay. Lumingon ang biyenan at tumingin kay Ginoong Eduardo nang may halos walang itinatagong paghamak. Naawa ka ba sa iyong unit? Inakala mong nang ikasal ang anak mo, tapos tulungan na ang pamilya. Tingnan mo kung paano pag-alagaan ang pamilya. Tahimik ang ama. Tinanaw niya ang silid, ang kasangkapan, ang mga kargador. Mahinahon ang kanyang mukha, ngunit alam ni Christina ang pagpapahayag na iyon. Ganyan ang hitsura niya kapag tunay na nagagalit. Leonora, sabi niya ng mahinahon. Ang unit na ito ay binili ko para sa aking anak gamit ang sarili kong pera at nakapangalan sa kanya. Sa batas, ito ay kanyang personal na ari-arian. Anong batas? Naktiyak ang biyenan. Kasal siya sa aking anak, kaya lahat ay makasamang pag-ari. Mas mabuting pag-aralan mo muna ang batas bago magpakatalino. Ang donasyon hindi naktaas ng boses, ang ama ay hindi may tuturing na ari-ariang naiprekta sa loob ng kasal kahit nakasal ang tao. Ay, marunong na pala, ngumisi si Marichel. Tio Eduardo, hindi ninyo naman pala ayasin kami kasama ang mga bata. Mayroon kayong puso, hindi ba? O wala kayong pakialam sa amin? Tio Eduardo, isinukat ng biyenan ang tingin sa kanya. Pakinggan mo, Nardo. Alam ko kung sino ka, ordinaryong manggagawa, sa pabrika o sa opisina, pasweldo, kapos na. Iyan ang anak mo ay pinakasalan ni Jomar, mabuting lalaki, gumagawang karera, nasa magandang kumpanya. Ikaw naman, wala kang ibinubunga sa buhay. Tumingin ng matagal si Ginoong Eduardo sa kanya, pagkatapos ay inilipat ang tingin sa mga kargador. Mga binata, sino ang nagbigay sa inyong ang order? Itong babae. Tumango ang pinakamatatandang kargador kay Geng. Leonora, nabayaran na kami, nakdadala kami ng kasangkapan. Mayroon ba kayong pahintulot ng may-ari ng unit para dalhin ang kasangkapan? Sinabi niya na pag-ari ng kanyang anak ang unit. Ang unit ay pag-aari ng aking anak na si Cristina Santos Reyes. Mayroon ba kayong nakasulat na pahintulot mula sa kanya? Nagkatinginan ang mga kargador. Wala. Kung gayon, ilegal ang inyong pagpasok sa pabahayng iba. Inilabas ngang ama ang kanyang telepono, Seksyon 280 Revised Penal Code Violation of Domicile. Maari akong tumawag sa pulis ngayon din. Lolo, huwag kang makialam sa trabaho namin. Bumanat ang kargador na may tato. Bayat na kami, naintindihan mo. Ilegal ang inyong trabaho. Hindi naktaas ng boses ang ama, ngunit lumitaw ang bakal sa kanyang tono. 5 minuto ang binibigay ko sa inyo para ilabas ang kasangkapang iyon dito. Sige na nga, tanda. Sa sandaling iyon, pumasok si Jomar sa unit. Malinaw na nakmamadali siya mula sa trabaho. Kalawit ang kurbata, gusot ang polo. Nakita ang eksena at natigilan. Ano ang nangyayari dito? Jomar, nagmadaling lumapit sa anak ang biyenan. Nandito ka na. Ang biyenan mo ay nagbabanta ng pulis. Inaayos lang namin si Marichel at mga bata, tapos gumawa ng gulo. Tumingin si Jomar sa ama ni Christina, pagkatapos ay sa asawa. Nakalangan ang mukha niya, mahina. Ginoong Eduardo, para saan pa ang ganito, pamilya ito? Jomar, lumapit ang ama sa kanya. Makasing taas sila, ngunit may dignidad ang ama na nagpaparamdam sa kanya na mas matangkad. Sumasang-ayon ka ba sa ginawa ng iyong ina at kapatid? Sinakop ang unit na ibinigay ko sa aking anak nang walang pahintulot niya. Lumayo ang tingin ni Jomar. Alam ni mama ang pinakamabuti. Si Marichel ay talagang wala ng matirhan, wala siyang. Hindi iyon sagot sa aking tanong. Tatay, huwag na, sabi ni Christina ng tahimik, nanginginig ang boses niya.
pabayaan mo na, walang saysay. Biglang naunawaan niya ang lahat. Naunawaan niya na ang asawa ay hindi kailanman magsasalita para sa kanya na palagi siyang pipiling ang ina na sa loob ng 3 taon ng kasal, hindi siya naging katuwang o mahal na asawa, isa lamang siyang karagdagan, isang maginhawang dagdag sa buhay nito. Pagkatapos ng lahat nito, tahimik na tumingin si Ginoong Eduardo sa manugang. Pagkatapos ay tumango, lumabas sa landing. Sabik na ngumiti signang, Leonora, nakita mo Christina, naunawaan nga yung tatay kung sino ang may kapangyarihan dito. Matalinong lalaki pala, alam niya ang kanyang lugar. Mama, baka hindi na kailangan nag-alinlangan si Marichel at tumingin sa kapatid. Jomar, sigurado ka ba? Siyempre sigurado. Sumagot signo, Leonora, para sa anak. Ang unit niya na ito ngayon, at sa akin na rin, at sa iyo. Ang pamilya ay dapat magsama. Lumabas si Christina para sundan ang ama. Nakatayo ito sa tabing bintana sa landing, nakatingin sa lungsod, at inilabas ang kanyang telepono. Hello Victor, ganap na mahinahon ang boses na ama. O, si Eduardo ito. Kamusta ang pamilya? Mabuti. Pakinggan mo, naalala mo pa ba ang sinabi mong may utang kang loob sa akin? O, kailangan ko na ngayon. Nanahimik siya, nakikinig sa kabilang linya. Walang malaking bagay, isang maliit na legal na problema tungkol sa unit ng aking anak. Maaari ka bang pumunta bukas ng umaga kasama ang isang abogado at notaryo? O, ganon nga, magiging lubos akong nagpapasalamat. Pagkatapos ang tawag, tumingin sa kanya ang ama. Bukas, maayos na ang lahat. Tatay, sino si Victor? Isang matandang kaibigan. Niyakap nga ama ang kanyang balikat, napakatanda at napakamakapangyarihan. Halina, anak, sa bahay tayo ngayon, dun ka matutulog ngayon. Sa kabilang panig ng pinto, maririnig ang nagtatagumpay na boses ni Gnang. Leonora, Marichel, nakita mo, binigay na nila ang lahat ng kanilang makarapatan, ngunit tayo, ikaw at ako, ay malakas, tayong pamilya, maayos na tayong mamumuhay. Jomar, anak, ipakita mo sa akin ang kwartong tutulugan namin ni Marichel at ang double deck na ilalagay natin sa mga bata. Kumiyom, ne kamao si Christina. Kumukulo ang loop niya, galit, kahihiyan, walang lakas na puot. Ngunit mayroon pang isa pang emosyon na hindi pa niya naramdaman noon sa asawa at sa kanyang pamilya. Paghamak, halos hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Nahiga siya sa kanyang lumang kwarto sa tahanan ng ama, ang parehong kwarto kung saan siya lumaki, kung saan nakapaskel pa rin sa dingding ang parangal mula sa paaralan at mga larawan sa graduation. Hindi rin natulog ang ama. Naririnig niya itong humakbang sa kanyang kwarto, tahimik na nakikipag-usap sa telepono. Maaga silang umalis kinaumagahan, tahimik ang ama sa daan, isang beses lang siyang nagsalita, hindi ka dapat nag-asawa sa kanya. Inakala ko na mahal niya ako, mahal ka niya siguro, sa sarili niyang paraan, ngunit hindi sapat para protektahan ka. Matahimik na tinanggap ng unit ang pagdating nila. Nakasara ang pinto at nakalok, tila pinalitan ng biyenan ang kandado. Pinindot mo ang bell. 3 minuto bago, nagbukas ang pinto. Ang isang antok-antok na Marichel ang lumabas, suot ang bata. Ano pa ang gusto ninyo? Napag-usapan na natin ito. Hintayin mo rito, sabi ng ama kay Christina at bumalik sa elevator. Pagkaraan ng 5 minuto, umahon siya kasama ang isang lalaking may 50 taong gulang. Matangkad, maringal, suot ang mamahal na ternong baro. Maikling gupit ang buhok, mapangasiwa ang mukha, matalim na mga abo-abong mata. Sa likod niya, 3 pang tao, isang matandang lalaki na may portfolio na malinaw na abogado, isang babaeng may salamin at mga folder na notaryo, at 2 sa uniforme hindi pulis, isa pang uri. Ito si Victor Ramos, ipinakilala ng ama, Director ng Regional Anti-Corruption and Security Division at aking matagal na kasamahan. Tumango si Victor Ramos kay Christina at pinindot ang bell. Ang nagising sigang. Leonora ang nagbukas ngang pinto. Nakita ang maraming tao sa landing, nataranta siya. Sino kayo?
Humingi si Ginong Eduardong tulong para ayusin ang isang legal na usapin. Mahinahon ang pagsasalita ni Victor Ramos, ngunit maririnig sa tono niya ang sanay na magutos. Pwede ba akong pumasok? Mayroon ba kayong dokumento? Tahimik niyang inilabas ang kanyang opisyal na ID, pumutla signang Leonora. Diyos ko, ano na naman ito? Pakiusap ninyong hayaan kami. Humakbang pasulong ang abogado. Maikli lang ito. Pumasok sila sa unit. Nang makita ni Marichel ang napakaraming tao, sinakop ang mga bata at pinaligiran ang sarili. Palabas mula sa kwarto si Jomar na suot lang boxer shorts, nakita ang nangyayari at natigilan siya. Ano ito, Chris? Ikaw ang gumawa nito? Inayos ko ang batas, malamig na sagot niya. Inilabas NG abogado ang mga dokumento mula sa portfolio. Ang gunit na ito ay eksklusibong pag-ari ni Cristina Santos Reyes ayon sa Deed of Donation na may petsang ika 15 NG Setyembre. Tumingin siya kay Nang, Leonora, mayroon ba kayong nakasulat na pahintulot mula sa may-ari para manirahan dito at magdala ng kasangkapan? Siya kasal siya sa aking anak. Hindi iyon nagbibigay sa inyo ngang anumang karapatan sa ari-ariang ito. Ang unit ay natanggap sa pamamagitan ng donasyon kaya hindi ito maaring ituring na conjugal property ng mag-asawa. Seksyon 12 ne Family Code ne ka Pilipinas. Ngunit nandito na kami, may mga bata kami, inilabas ng notaryo ang ilang papel. Mayroon akong notarisadong pahayag ni Cristina Santos Reyes tungkol sa illegal na pagpasok sa kanyang tirahan. Ito ay isang kriminal na kasalanan. Ngang, Leonora. Humakbang pasulong si Victor Ramos. Mayroon kayong 2 oras para alisin ang inyong gamit dito. Ang kasangkapang dinala ninyo kahapon ay makukonfiskahin. Makukonfiskahin sa anong karapatang iyon? Sa dahilang binili ito gamit ang pera na nakuha sa mapanlinlang na paraan. Inilabas ng abogado ang isa pang dokumento. 1 buwan na ang nakakaraan. Humingi ang inyong anak na si Jomar Reyes kay Ginoong Eduardo Santos ng 500,000 piso para di umano sa renovasyon. Ibinigay ni Ginoong Eduardo ang pera, pagkatapos ay ipinasa ito ni Jomar sa inyo at ginamit ninyo ito para bilhin ang kasangkapan para sa inyong anak na babay. Ito ay pandaraya sa ilalim ng Artikulo 315 ng Revised Penal Code. Namatay ang lahat ng tunog. Pumutla si Jomar. Hindi ako mandadaya. Sinabi ni mama na para sa pamilya iyon. Ang pamilya ikaw ang aking ina. Sumigaw si Gnong Leonora. Sagrado ang pamilya. Dapat ay tumulong ka sa kapatid mo. Sa pamamagitan ngang panlilinlang sa biyenan, mahinahon ang tanong ni Victor Ramos. Sino ba itong Eduardo? Nangalit si biyenan kay Victor Ramos. Isang ordinaryong manggagawa lang siya. Walang pera. Lahat ito ay peke. Naiintindihan ninyo? Peke ang lahat, isang ordinaryong manggagawa. Ngumiti si Victor Ramos at tumingin kay Ginoong Eduardo na buong oras ay tahimik na nakatayo sa pinto. Eduardo, ikukuwento mo ba? Wala akong nakikitang saysay. Umiling ang ama. Kung gayon, ikukuwento ko. Inilabas ni Victor Ramos ang kanyang tablet at ipinakita ang screen kay Gung Leonora. Si Ginoong Eduardo Santos, co-founder ng EduBuild Construction Group, na nagtatayo ng kalahati ng mga residential development sa lungsod na ito, may-ari ng 30% ng shares ng kumpanya. Narito ang larawan niya sa pulong gobernador. Narito sa seremonyang pagbubukas ng isang bagong komunidad. Kinikilala ninyo siya. Nakatingin si Gnong Leonora sa screen at dahan-dahang lumabas ang kulay sa kanyang mukha. Hindi maari isinantabi ni Victor Ramos ang tablet. 20 taon na kaming makasamang nagsimula, si Eduardo at ako siya sa negosyo, ako sa pamahalaan, at palagi kaming tumutulong sa isa't isa. Palagi, tahimik na umiyak si Marichel. Mama, ano ang nagawa mo? Tumahimik ka. Nagalit si Gung Leonora sa anak. Pagkatapos ay tumingin kay Ginoong Eduardo. Ngunit bakit kayo nanahimik? Bakit hindi ninyo sinabi kung sino kayo? Tumingin ang ama sa kanya ng matagal.
Nais ko na ang aking anak ay mahalin dahil sa kanya mismo, hindi dahil sa aking katungkulan at pera. Ang inyong anak ay nabigo sa pagsubok na iyon, tulad din ninyo. Ngayon, mayroon na kayong 1 oras at kalahati. Lumipas na kalahating oras habang nag-usap tayo, ngunit ang makabata, mayroon akong makabata, lumapit si Mariel kay Jomar. Jomar, sabihin mo sa kanila. Nakatayo si Jomar, nakatingin sa isang punto, abo-abo at walang buhay ang kanyang mukha. Chris, sabi niya sa wakas, nakatingin sa asawa, hindi ko talaga alam tungkol sa iyong ama. Inakala ko, sinabi lagi ni Mama, alam ko kung ano ang lagi niyang sinasabi. Tumingin si Christina sa kanya nang may malamig na katahimikan. At naniwala ka sa kanya, dahil maginhawa para sa iyo iyon, mahal kita. Hindi, gusto mo ang kaginhawahan at sinusunod mo ang iyong ina. Nagupo ang abogado, Nogafredo. Leonora, Maricel, pakiusap, nasimulan na ang pag-aayos NGM gagamit. Kung pagkaraan ng 2 oras ay hindi pa kayo lumalabas ng kusang loob, matatawagan namin ang mga jurisdiksyon para sa sapilitang pagpapaalis. Ito ay labag sa batas. Pilit pa ring sumasagupa signong Leonora, wala kayong karapatang. Mayroon kami, malagim na tugon ni Victor Ramos, at kung magpapatuloy pa kayo, personal akong mag-imbestigay sa ng lahat ng inyong transaksyon sa nakaraang 5 taon. Sigurado akong maraming makukuhang kawili-wiling impormasyon mga underground na kita, halimbawa, mga buwis na hindi nabayaran. Kinapit na biyanan ang labi at namumuhtong tumingin kay Christina. Magsisisi ka sa hinawa mo ito. Magsisisi ako sa 3 taon na ginugol ko sa inyong pamilya. Sumagot si Christina. Ngunit sa ito, hindi ako kailanman magsisisi. 1 oras ang lumipas at isang truck na ang nagdadala ng kasangkapan pabalik. Umalis si Mariel kasama ang mga bata pumunta sa isang kaibigan na pumayag silang tanggapin pansamantala. Humakbang palabas signang. Leonora at sa huli ay nagsalita. Jomar, kasama ka ba sa kanya o kasama mo ako? Tumingin si Jomar sa ina, pagkatapos sa asawa, naglalaro sa kanyang mamata ang kaguluhan, pagkahabag sa sarili at ganap na hindi pag-unawa sa nangyari. Nandito ako. Siya ang asawa ko. Haha, napakuryente ang tawang biyenan. Ngayon mo naalala na asawa mo siya, ngayon na may maimpluwensyang tatay sa likod niya. Saan ka naman kahapon? Tama, nasa panik ng iyong ina. Mahina ka, Jomar. Inakala ko na totoong lalaki ang pinalaki ko sa iyo, mali pala ako. Tinapik niya ang pinto. Nag-isa na ang 2 sa unit. Sinubukan ni Jomar na lumapit, nayakapin si Christina. Ngunit umatras ito. Huwag na, Chris. Hindi ko talaga alam ang tungkol sa iyong ama. Hindi iyon ang punto. Ang punto ay hindi mo ako pinagtatanggol. Ang punto ay ibinigay mo ang susing aking unit sa iyong ina nang walang pahintulot ko. Ang punto ay nanghiram kang pera sa aking ama sa ilalim ng maling dahilan at ibinigay mo ito sa iyong ina. Ang punto ay nang kinailangan kang mamili sa pagitan ko at ng iyong pamilya. Pinili mo sila. Ngunit iyon ay pamilya, dugo, at ako. Sino ako? Ang asawa mo ako. Dapat na maging pamilya mo rin, ngunit para sa iyo, lagi akong nasa 2 lugar. Pagkatapos ng ina, pagkatapos ng kapatid, pagkatapos ng lahat, hindi iyon toto. Toto nga iyon, Jomar. At ngayon ay nakikita ko na ito, nakikita kita kung sino ka. At alam mo ba, huminga siya, hindi ko gusto ang nakikita ko. Lumabas siya sa balkon. Nakatayo ang ama sa ibaba sa tabi ng sasayan, nag-usap si Victor Ramos, nakita niya ang anak sa bintana at kumaway. Sa likod niya, may sinasabi si Jomar, nagpapaliwanag, ngunit ang masalita niya ay wala ng kabuluhan pa. Naunawaan ni Christina ang pinakamahalagang bagay, tapos na ang kasal, marahil, mula pa sa simula, tapos na ito, marahil sa isang taong hindi tama ang pinili niya bilang asawa. Ngunit ngayon, walang halaga na ang lahat ng iyon.
Ang mahalaga lang ay na mayroon siyang ama na nagmamahal at nagpoprotekta sa kanya at may lakas siya para magsimulang muli. Kinabukasan, nagising si Christina sa kanyang unit ng mag-iisa. Maaga na umalis si Jomar, hindi siya ginising, nag-iwan lang liham sa mesa sa kusina. Kailangan kong panahon para mag-isip, babalik ako ngayong gabi. Ginusot niya ang papel at itinatapon sa basurahan, mag-isip. Tungkol saan pa siya mag-isip? Tungkol sa kung paano niya sinubukan ang asawa sa pamamagitan ng pananatiling tapat habang pinagtataksilan siya? Tungkol sa mga kreditong 500,000 at sa pagsisinungaling sa biyenan? O tungkol sa katotohanang hindi na siya magagamit pa nito ngayong alam na nito kung sino ang ama niya? Tumawag ang ama ni Maga alas 10. Kumusta ka, anak? Okay, mas magiging okay. Kailangan ko lang oras. Anak, may gustong malaman ka sana. Ipinasiyasat ni Victor ang iyong si Jomar. Huwag kang magalit, ngunit humingi ako sa kanya noon pa. At ano ang natuklasan niya? Nanahimik ang ama. Mga utang. Mga kredito na nakakahalaga ng 2 milyong piso na kinuha sa loob ng nakaraang 2 taon. Naramdaman ni Christina na lumamig ang lahat ng nasa loob niya. 2 milyon? Ngunit saan galing? Hindi mo alam dahil itinatago niya ito 3 credit card, 2 personal na pautang, 1 autoloan. Ang sasakyan, sa tutulang, ay wala na. Ibinenta niya ito 6 na buwang nakakaraan at sinabi sa iyo na nasa repair iyon. O sinabi niya na malubha ang sirang, matagal ang ayos. Wala na ang sasakyan, nawala rin ang pera mula sa pagbebenta. At hindi pa iyon lahat, anak, huminga ang ama. Nakatuklas si Victor nga kahina-hinalang paglipat ng pera regular bawat buwan, 30 hanggang 40,000 sa isang babaeng nagnangalang Annabella Flor. Sino siya? Kaibigan ni Maricel. Makasama silang nag-aral at nagtrabaho. Ngayon ay nangungupahan si Anna ng apartment sa Taguig. Mahal na apartment, 1 studio sa bagong building, 45 metro kwadrado. Umupo si Christina sa sofa, hindi na kaya nga pa. Gusto mong sabihin na si Jomar ay, gusto kong sabihin na ang iyong asawa, tila, ay may krida at binibigyan niya siyang para na hiniram sa kredito. Ipinikit niya ang mga mata, kakatwa, ngunit walang sakit. Mayroon lang kawalan, malamig at umugong, parang may isang bagay na tuluyan ng nasira sa loob niya at ngayon ay hangin na lang ang umiihip. Salamat sa pagsabi, tatay. Anak ko, naunawaan ko kung gaano kahirap para sa iyo ngayon. Kailangan kong oras. Tatawagan kita. Ibinaba niya ang telepono at matagal na nakaupo, nakatingin sa bintana. Pagkatapos ay bumangon, nagbihis at pumunta sa address na itinuro sa kanyang ang ama. Ang building ay bago nga, maganda, may guwardiya sa lobby. Umakyat si Christina sa ikawalo at pinindot ang bell ng tamang unit. Nagbukas ng pinto ang isang babaeng nga 30 taon ang gulang, manipis na blonde, suot ang home shorts at sando. Nakilala niya ito, nakita niya ito ng ilang beses sa kaarawan ni Maricel. Anna? Oh, at kayo ay tinanaw ng babay at namutla. Kayo si Christina, ang asawa ni Jomar. Ang dating asawa, itinama ni Christina. Pwede ba akong pumasok? Nagulumihanan si Anna, ngunit lumayo para payagan siyang makapasok. Maayos ang pagkakayos ng apartment, maliwanag na kasangkapan, mga larawan sa dingding, isang designer na carpet. Sa coffee table ay nakalagay ang isang kurbatang lalaki, ang kurbatang iyon na isinalob ni Christina na regalo kay Jomar sa nakaraang kaarawan nito. Pumupunta siya dito. Mahinahon ang tanong ni Christina. Kami-kami ay bumaba ang tingin ni Anna. Hindi ito kung ano ang iniisip ninyo. Ano ba ang iniisip ko? Nagsalita si Christina ng kahanga-hangang kalmante. Iniisip ko na ang aking asawa ay inuupahan ang apartment na ito para sa iyo, nagbabayad bawat buwan, pumupunta dito kapag sinasabi sa akin na nanatili siya sa trabaho. Tama ba? Umupo si Anna sa upuan at tinakpan ang mukha ng mga kamay. Sinabi niya na magdidiborsyo siya,
na kayo ay hindi na nagmamahal sa isa't isa, na nananatili siya sa inyo dahil wala kang matirhan. Nagsinungaling siya, alam ko iyon. Nalaman ko rin ang katotohanan kahapon. Pinunasan ni Anna ang luha. Tinawagan ako ni Marichel. Sinabi sa akin ang lahat ang tungkol sa unit na ibinigay ng inyong ama, kung sino talaga ang inyong ama. Si Yomar ay naksinunghaling sa akin, buong oras naksinunghaling. Gaano na kayo katagal? 1 taon at kalahati. Pinunasan ni Anna ang luha. Nakilala namin ang isa't isa sa kaarawan ni Marichel. Napaka-perme niya, maingat. Sinabi niya na hindi pa niya naramdaman ang ganitong babae tulad ko, namusa niya ako, inspirasyon niya. Sa aking pera, idagdag ni Christina, usamga kredito na magiging responsibilidad ko ring bayaran. Hindi ko alam, sumusumpa ako. Inakala ko na mayroon siyang sariling negosyo, maganda ang kita. Naunawaan ko. Tumayo si Christina. Salamat sa katapatan. Ang apartment. Ano na ang mangyayari dito? Nagmadaling tumayo si Anna. Tanungin mo si Jomar. Bumalik si Christina. Wala akong kinalaman doon. Paglabas ng lobby, tinawagan niya ang abogadong ipinakikilala ang ama. Ati, Michael Cruz, magandang araw. Nais kong mag-file ng annulment ng sa lalong madaling panahon. Bumalik si Jomar ng maaga ng gabi. Gusutin ang hitsura, pagod. Itinatapon ang bag sa may pintuan at pumasok sa kusina kung saan umiinom ng saa si Christina. Chris, kailangan nating mag-usap. Sumasangayon ako. Nagsampa na ako ng annulment. Natigilan siya. Hawak ang hawakan ng ref. Ano? Annulment. Tapos na ang kasal. Bukas ay kukuha ka na ng iyong mga gamit. Hindi mo maaari ganyan lang ba? Magagawa ko at ginagawa ko. Tumingin sa kanya si Christina ng mahinahon. Ngayon ay nakipagkita ako kay Anna Belaflor. Magandang babae, sa totoo lang, nakakaawa na niloloko rin niya siya. Pumutla ang mukha ni Jomar. Saan mo nalaman? Sino ang nagsabi? Anong mahalaga? 1 taon at kalahati na ang lumipas at mayroon kang krida. Sa mga pera na hiniram sa kredito, 2 milyong utang, lahat ay itinatago mo sa akin. Chris, mari kong ipaliwanag. Hindi na kailangan. Malinaw na ang lahat. Pinakasalan mo ako dahil inakala mong ako ay simple, maginhawa, tiisin ko ang iyong ina at hindi magtanong. Nang lumabas na may mayamang ama ako, natakot kang mawala ang unit at ang pera. Tama ba? Hindi, mahal kita. Gusto mo ang kaginhawahan. Gustong papawin ng ina at kapatid. At mahal mo si Anna, ngunit hindi mo ako minamahal. At sa katotohanan, hindi na rin ako sigurado kung mahal ko siya noon. Lumabas siya sa silid at lumipas sa kanya papunta sa pinto. Bukas ay darating ang aking abogado. Gagawa siya ng listahan ng iyong magamit at makukuha mo ang lahat. 1 araw ang binibigay ko sa iyo. Pagkatapos ay palitan ko ang kandado. Wala kang karapatang palayasin ako. Pag-ari ko rin ito. Hindi ito pag-ari mo. Ang unit ko ito, ibinigay sa akin ng aking ama. Sa batas, hindi ito conjugal property. Maaari kang kumonsulta sa iyong sariling abogado kung hindi ka maniniwala. Mag-akusaho ako, isasampang kaso. Magagawa mo iyon. Binuksan ni Christina ang pintong silid. Ngunit dapat mong malaman na sa pagdinig, lalabas ang iyong nga utang, ang iyong krida, at ang pera na kinuha mo sa aking ama. Artikulo 315 ngam, Revised Penal Code, Pandaraya. Hanggang 6 na taon sa bilangguan. Mag-isip ka kung ano ang mas mainam para sa iyo. Naksara siya ng pinto at humiga sa kama, bihis pa. Si Jomar ay matagal pang humakbang sa unit. May maririnig na boses na nakmumurmurmur, tumatawag sa iba. Pagkatapos ay tumatog ang pintuan sa labas at katahimikan. Kinaumagahan, dumating ang abogado kasama ang notaryo. Dumating si Jomar ng tanghali, mapulang nga mata, nanginginig ang nga kamay. Tahimik niyang pinag-impake ang mga gamit sa ilalim ng pagbabantay ng mga abogado. Nang nilolodan na niya ang huling bag sa sasakyan, lumabas si Christina sa balkon.
Jomar, itinanggos niya ang gulo. Wala akong masamang nais para sa iyo, ngunit hindi na kita nais makita. Binuksan niya ang bibig, gusto sigurong magsalita, ngunit walang lumabas, sumakay sa sasakyan at umalis. Praktor ang nakiusap sa hukuman ng sumunod na linggo. Hiniling ni Jomar ang division ng ari-arian, iginiit na ang unit ay natanggap sa loop ng kasal at kaya ay conjugal property. Pinukaw ng abogado si Ate Cruz at winasak ang mga argumento sa loob ng 15 minuto. Ayon sa Section 92 ng Family Code ng Pilipinas, ang ari-ariang natanggap ng isa sa mga mag-asawa sa pamamagitan ng donasyon sa panahon ng kasal ay eksklusibong pag-ari ng nagtatanggap. Mayroon kaming deed of donation, mayos na nairehistro, mayroon kaming title of ownership sa pangalan ni Cristina Santos Reyes. Walang basehan para sa dibisyon ng ari-ariang ito. Sinubukan ng abogado ni Jomar na tumutol, ngunit tinahimik siya ng hukom. Malinaw ang usapin. Ang kahilingang baguhin ang ngunit ay tinatanggihan, ngunit mayroon pa itong iba pang ari-arian kasangkapan, appliances, nga personal na gamit. Pakiusap na maglista, sabi NG Hukom, kawawa ang listahan. Isang lumang TV na binili ni Jomar bago ang kasal, ang kanyang nga personal na gamit, isang microwave na regalo ng tiyahin sa kasal. Makukuha ninyo ang lahat ng ito, tahimik na sabi ni Cristina, hindi ko na kailangan. At ang makredito, biglang sumigaw si Jomar, tumayo mula sa upuan. May utang akong 2 milyong piso, dapat siyang bayaran din. Ibigay ang madokumento tungkol sa kung saan ginamit ang hiniram na pera, iniutos ng hukom. Katahimikan, umupo si Jomar, hindi ninyo may sumite? Tumingin ang hukom sa kanya ng ibabaw ng salamin. Kung ang mga kredito ay kinuha para sa personal na gamit ng isa sa mga mag-asawa nang walang pahintulot ng isa at hindi ginamit para sa pamilya, ang ikalawang asawa ay hindi obligadong bayaran ang mga ito. Mayroon ba kayong katibayan na ang pera ay para sa pamilya? Nanahimik ang abogado ni Jomar. Higit pa rito, pumasok si Ate Cruz. Mayroon kaming katibayan na ang malaking bahagi ng nga hiniram na pondo ay inilipat ng respondent sa isang babaeng si Annabella Flor kung kanino siya may extramarital na relasyon. Narito ang mabang statement. Kinuha na hukom ang mga dokumento, pinakaralan at nakunotno. Kinong Reyes, toto ito. Nakatungo si Jomar, nakatingin sa saig. Ang lahat na kahilingan ng petisyoner ay tinatanggihan. Ang kasal ay winawakasan, walang conjugal property. Ang mga obligasyon sa kredito ay nananatili sa respond. Natapos na ang sesyon. Paglabas ng hukuman, nakita ni Cristina Signang Leonora sa labasan, tanda na ang hitsura ng biyanan, abo ang mukha, patay ang mga mata, murang Amerikana, humarang ito sa daan niya. Masaya ka na, palakad na po kayo. Sinira mo ang aking pamilya, hindi ako, kayo mismo ang sumira. Sa inyong kasakiman at kabastusan, si Jomar ay may mga utang ngayon, nagsisimula siyang uminom dahil sa iyo. Huminto si Cristina, hindi ko pinasadya ang pag-utang niya, hindi ko pinasadya ang pagkakaroon niyang krida, hindi ko pinasadya ang pandaraya niya sa akin at sa aking ama. Ito ang kanyang mapagpili at ang inyong mapagpili ng Leonora. Itinuro ninyo sa kanya na maaring gumamit ng mga tao, magsinunggaling sa kanila, manipulahin sila, ngayon ay aanihin ninyo ang bunga nito. Ngunit ikaw ay masaya kasama ang iyong mayamang tatay. O, mayroon akong mabuting ama na nakmamahal at nakpoprotekta sa akin, hindi tulad ninyo, na kinamit ang sariling anak para sa inyong interes. Nakbantang kumumpas si Leonora, ngunit pinigilan ni Ate Cruz ang kanyang kamay. Hindi ko iyon ire-rekomenda. Ito ay isang kriminal na kasalanan. Kayong lahat, patahimik kayo. Binalit ng biyanan ang kanyang kamay. Mga palalo, mapagmataas. Makikita pa nating kung sino ang mananalo. Umalis siya, malakas ang yapak. Tumingin sa kanya ang abogado. Okay ka ba? Oo. Nakukutungan ko lang siya. Kahit hindi niya maintindihan na siya mismo ang may kasalanan sa lahat. Sa kasamaang palad, hindi rin naiintindihan ng mataong tulad niya
para sa kanila, lagi ang iba ang may sala. Ilang araw ang lumipas, tumawag ang ama. Anak, narinig mo na ba ang balita? Anong balita? Signong Leonora ay natanggal sa trabaho. Nanlamig si Cristina. Tatay, hindi mo ba? Wala akong ginawa. May halong ngiti sa boses na ama, ngunit tila nalaman ng kanyang employer ang tungkol sa eskandalo sa unit. Mareputasyon na panganib, naiintindihan mo ba? Bukod doon, lumabas na regular siyang humihiling ng voluntaryong kontribisyon mula sa mga nasasukupan niya para sa mga party ng opisina. Talagang extortion na iyon. Paano nalaman iyon? Isa sa kanyang madating nasasakupan ay nagsumiten na reklamo tila nangahas na gawin iyon nang malaman niyang nawalan signa. Leonora nang maimpluwensyang mga kakilala. Bagamat anong mga kakilala? Lahat iyon ay katang-isip niya para magmukhang mahalaga. Ano na ang mangyayari sa kanya? Ngayon ay nakatira siya sa isang lupahang apartment sa lungsod at nabubuhay sa tulong ng gobyerno. Si Marichel, sa totoo lang, ay nagsampang ang kaso laban sa kanya. Anong kaso? Humihinging kabayaran para sa moral na pinsala. Sinasabi niya na kinasangkot siya na sa ilegal na pagkuha ng unit dahil sa nawawala na ang trabaho at reputasyon. Umupo si Cristina sa upuan. Ay nako, pamilya. Huminga ang ama. Patawad, anak, na nakasangkot ka sa ganitong uri ng tao. Hindi kasalanan mo yon, tatay. Sarili kong pinili. Pinili kong puso, at minsan ay nagkakamali ang puso. Nanahimik siya. Kumusta ka na? Okay ako, nire-renovate ko ang unit. Pumipiling wallpaper, nanonood kasangkapan sa mga katalogo. Nais kong gawing ayon sa aking gusto. Magaling. Kung kailangan mong tatay, may sarili akong sweldo, kayang-kaya ko. Alam kong kaya mo, malakas ka, nanahimik, sa akin nanggaling. Pagkatapos ng tawag, matagal na nakaupo si Cristina, nakatingin sa bintana. Ang lungsod sa ibaba ay nabubuhay ng sariling buhay nito, nagmamaneho ang mga sasakyan, nagmamadali ang mga tao. Naroon si Jomar at ang kanyang mautang at ang kanyang krida, si Geng, Leonora at ang kanyang maambisyon, si Marichel at ang mga bata. At nandito siya sa sarili niyang unit, nag-isa, ngunit malaya. 2 buwan ang inilaan ng pagre-renovate. Pinili ni Cristina ang bawat detalye ng kanyang sarili mula sa kulay ng madingding hanggang sa hugis ng door handle. Walang kompromiso, walang sigena, para lang matuwa ang biyenan ni Jomar. Ang kanyang panlasa, ang kanyang desisyon. Nang matapos ang mga manggagawa, nabago ang unit. Mga maliwanag na dingding, kahoy na sahig, malalaking bintana ng walang mabibigat na kurtina. Sa sala, isang komportableng sectional sofa na kulay garing puti at mga bookshelf sa buong dingding. Sa kusina, puting cabinet at isang maliit na mesa sa tabing ang bintana, kung saan napakasarap na uminom ng kape sa umaga habang nakatingin sa lungsod. Isa sa mga unang dumating sa housewarming ang ama nagdala ng malaking buke at isang kahon ng cake. Mahanda ang nahing resulta. Tinayo niya ang lahat ng silid, tumango ng may pakpuri. Maganda talaga, ayon ba sa iyo? Salamat tatay. Niyakap siya ni Cristina. Salamat sa lahat. Walang salamatan. Ama mo ako. Iyan ang trabaho ko, protektahan ka. Ngunit maari mong sinabihan ako kung sino kanun pa. Nang ikasal ako, halimbawa, umupo ang ama sa sofa, kinuskos ang ilong, magagawa ko iyon. Ngunit paano ko malalaman kung minamahal ka ni Jomar o hindi? Naintindihan mo ba, anak, kapag may pera at impluensya ang isang tao, maraming tao ang nakapaligid sa kanya, ngunit halos walang tunay na nagmamahal. Inibiging nila ang pera, ang mga koneksyong, ang mga oportunidad, ngunit ang tao mismo ay bihirang mahaw. Nais mong mahalin ako dahil sa akin. Tama, at nabigo si Jomar sa pagsubok na iyon ng malaki. Sa sandaling nalaman niya kung sino ako, agad siyang natakot, hindi para sa iyo natakot, para sa sarili niya, para sa unit, para sa pera. Ang tunay na lalaki ay dapat protektahan ang asawa kahit may mayamang ama siya o wala. Naupo sila sa katahimikan,
at nag-isip si Christina kung gaano kaunti ang nakilala niya sa ama. Lagi itong nandun, lagi itong tumutulong, ngunit hindi kailanman nagmagarbo, hindi kailanman nagpapakitang posisyon nito. Nagmamanehong lumang Fortuner, nagsusuot ng simpleng damit, naninirahan sa ordinaryong apartment sa Quezon City. Tatay, bakit ganyan ka kasimple ang pamumuhay? Maaari kang bumili na bahay sa Ayala, kotse na mas maganda. Para sa ano, umiling, ang kotse ay gumagana, mainit ang bahay, masarap ang pagkain. Ano pa ang kailangan para maging masaya? Ang pinakamahalagang bagay ay pamilya, ikaw, ang kaligayahan mo. Masaya ako, sabi niya, at naunawaan niya na totoo iyon. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, sa trabaho ay nagbago rin ang kalagayan. Si Christina ay nagtatrabaho bilang interior designer sa isang maliit na studio at lagi niyang nagustuhan ang trabahong ito malikhain, kawili-wili, kahit hindi napakataas ang kita. Ngunit pagkatapos ng diborsyo, inaalok siya ngang pinuno ng studio na si Marian ng promosyon. Chris, matagal na akong nag-iisip kung kanino ibibigay ang posisyon ng art director at nagpasya akong ikaw. Maganda ang iyong panlasa, responsable ka at minamahal ka nung kliyent. Ano ang sasabihin mo? Hindi ko alam kung kaya ko. Kaya mo. Nagtitiwala ako sa iyo. Ang bagong posisyon ay nangangahulugang mas maraming responsibilidad, ngunit mas maraming pagkakataon din. Maari siyang pumiling mga proyekto, makipagtrabaho sa malalaking kliyente at may bahagi ang kanyang nga ideya. Ang sweldo ay tumaas ng 1 beses at kalahati. Tumawag si Jomar ng ilang beses. Sa unang pagkakataon, 1 linggo pagkatapos ang pagdinig, Chris, patawad mo ako, naintindihan ko na ang lahat, tanga ako, subukan nating muli. Hindi. Ngunit nagmahal tayo sa isa't isa. Hindi mo ako mahal, Jomar. Gusto mo ang kaginhawahan. Nagbago na ako. Tinapos ko na si Anna, huminto na siya pag-inom. Masaya para sa iyo, ngunit wala na akong interest doon. Paalam. Sa ikalawang pagkakataon, 1 buwan pagkaraan, lasing ang boses, kawawa, may mga utang ako. Nagtatawag ang mga kolektor, ayaw akong tulungan ni mama, maari ka bang kahit kaunti lang? Jomar, ang iyong mga utang ay iyong problema. Hindi ako obligadong bayaran ang mga iyon. Ngunit ikaw ay may pera, mayroon kang ama. Paalam. Ibinlock niya ang kanyang numero, tapos na hindi na niya papayagang lasonan pa nito ang kanyang buhay. Narinig niya ang tungkol kay Gnang Leonora mula sa isang kapitbahay sa building na nakilala niya sa trabaho. Alam mo ba, nagtatrabaho na siya ngayon sa isang supermarket sa Fairview sa cash register. Sa edad niya, nakakaawa, napagalitan ko pa, at si Marichel. Si Marichel, bumalik sa dating asawa, pumayag ito na bigyan ng pangalawang pagkakataon sa kondisyon na huwag nang makikipag-ugnayan pa kay Gnang Leonora. Pumayag si Marichel, mabuhay na raw sila ngayon. Walang naramdamang kasiyahan si Christina, mas parang kawalan. Ang mataong ito ay hindi na bahaging kanyang buhay, natira sila sa nakaraan. Lumipas ang 6 na buwan. Nasanay si Christina sa pamumuhay ng mag-isa, gigising kapag gusto niya, nanood ng pelikula hanggang madaling araw, nag-iimbitahan ng mga kaibigan para sa tsaa, hindi nagpapaliwanag, hindi nagbibigayng dahilan, hindi nagbabago-bago. Regular na dumadaw ang ama, kung minsan may dalang pagkain, kung minsan may regalo. 1 beses ay nagdala siya ng isang lalaking may 35 taon. Anak, makilala mo ito, si Maximilian Gavan. Nagtatrabaho siya sa aming kumpanya, punong arkitekto. Maximilian, ang aking anak na si Christina. Si Maximilian ay matangkad, atletiko, bukas ang mukha at mataimtim na tingin. Nakamay, ngumiti, ikinagagalak ko. Maraming sinabi sa akin si Ginong Eduardo tungkol sa inyo. Sana walang masama, mabuti lang. Sinabi na may estilo kang designer. Uminom sila ng tsaa sa kusina, nag-usap tungkol sa trabaho, sa lungsod, sa mga plano sa hinaharap.
Si Maximilian ay lumabas na, kawili-wiling kausap maraming nababasa, matalino, magalang. Ni isang beses ay hindi siya nagtanong tungkol sa personal na buhay, hindi pumisok sa sariling negosyo, hindi nakflirt. Nang aalis na siya, sabay umalis ang ama, ihahatid ko sa sasakyan. Bumalik pagkaraan ng 20 minuto, maliwanag ang mukha. Nagustuhan mo ba? Tatay, nagiging matchmaker ka na ba? Inisip ko lang na kawili-wili kayong makilala. Si Maximilian ay mabuting lalaki mula sa marangal na pamilya, edukado, may magagawa, nagdiborsyo na, walang anak, nag-isa ang tirahan. At nagpasya kang introduce sa amin? Nagpasya. Ngumiti ang ama. At bakit hindi? Umiling si Christina. Huwag mo akong pabilisin. Tatay, hindi pa ako handa. Hindi kita pinabibilis. Nagpapakilala lang. Kung saan patungo, bahala na. Tumawag si Maximilian pagkaraan ng 1 linggo. Christina, paumanhin sa abala, gusto ko lang itanong kung hindi kayo interesadong pumunta sa isang eksibisyon ng modernong sining sa Sabado pagbubukas. Modernong sining? Ngumiti siya. Hindi ko alam na interesado kayo. Interesado ako sa marami. Arkitektura, disenyo, sining lahat ay makakaunay. Kaya ba sasama kayo? Nag-isip siya, bakit hindi? Hindi ito date, cultural event lang ito. Sa Sabado, ang eksibisyon ay naging nakakaengganyo. Nakwento si Maximilian tungkol sa mga pintor, sa mga teknik, sa mga konsepto. Nagsalita ng may sigasig, ngunit hindi nakakaistorbo. Pagkatapos ang eksibisyon, pumunta sila sa isang cafe, uminom nege kape, matagal pang nag-usap. Maari ba akong magtanong ng medyo personal? Tanong niya nang mag-alis na sila. Sinabi ni Ginong Eduardo na kamakailan kang nagdiborsyo. Paumanhin kung masyadong personal, ngunit handa ka na ba para sa bagong mga pakilala o nagmamadali pa ba ako? Tumingin si Christina sa kanya. Tapat ang tingin, bukas ang mukha, walang pagpapanggap. Alam ninyo, Maximilian, hindi rin ako sigurado. Ang aking kasal ay hindi matagumpay. Matagal na hindi ko napansin na ginagamit nila ako, na hindi ako iginagalang ng asawa ko. Ngayon ay maingat na ako. Naintindihan ko. Mayroon din akong hindi matagumpay na kasal. Ang asawa ko ay nagsawi, nagsinungaling, humiling pera, nagdiborsyo, kami 3 taon na ang nakakaraan. Sa simula ay mahirap, pagkatapos ay nakalaya. Matalino. Nais ko lang sabihin ang isang bagay. Bahagyang lumayo siya. Hindi kita pipilitin. Hindi ako maghahabol, manghihikayat, magmamadali. Kung magiging interesado kayo, magiging masaya ako. Kung hindi, magiging kakilala na lang tayo. Ngunit nais ko ninyong makilala ng mas mabuti. Kawili-wiling tao kayo. Ngumiti siya. Salamat. Ako rin interesado. Huwag lang tayong magmadali, makipag-usap lang. Napakasunduan. Nagsimula silang makita minsan sa 1 linggo, kung minsan mas madalas. Pumunta sa teatro, sa mga eksibisyon, sa sinehan, nag-usap tungkol sa trabaho, sa buhay, sa mga libro. Si Maximilian ay naging ibang tao kaysa kay Jomar. Maingat, magalang, iginagalang ang kanyang opinyon. Hindi kailanman nagdesisyon para sa kanya, hindi nagutos, hindi pumuna. Nang ikukuwento niya ang buong history ng unit at ng dating pamilya ng asawa, maingat siyang nakinig at nagsabi lang ng, mabuti na may ganitong ama ka at mabuti na ikaw ay sapat na malakas para tiisin ang lahat ng iyon. 1 taon ang lumipas, nakatayo si Christina sa bintana ng kanyang unit at nag-isip tungkol sa kung paano nagbago ang buhay. 1 taon na ang nakakaraan. Siya ay isang unhappy na asawa na hindi iginagalang ng asawa at ng pamilya nito. Tiniis ang mainsulto, kahihiyan, kasinungalingan. Ngayon ay malaya na siya nagtatrabaho sa trabahong minamahal niya, kumikita ng magandang pera, naninirahan sa sariling unit, nakikita si Maximilian at ang relasyong ito ay ganap na naiba, magaan, tapat, may respeto. Tumatawag ang ama araw-araw.
hindi nagsisiyasat, hindi nagbibigay ngang hindi hinihingi na payo, nagtatanong lang, kumusta ka? Okay ka ba? Kung minsan ay pumupunta para sa hapunan. Si Maximilian ay naging regular na panauhin na rin, malinaw na inaprubahan ng ama si Maximilian. Ito talaga ang lalaki, sabi niya minsan kay Christina, hindi tulad ng dati. Tatay, huwag nang banggitin si Jomar. Sige na, sige, masaya lang ako para sa iyo. At pagkatapos ay dumating ang isang hindi inaasahang pagtatagpo. Nasa isang mall ang Christina sa BGC, namimiling ang regalo para sa karawan ng kaibigan, nakatayo sa harap ng bintrina ng isang alahas na tindahan, tinitignan ang mahikaw, nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Lumingon si Christina. Sigang, Leonora may edad na, nangayat, suot ang murang jacket at napinsalang maong kulay abong buho na hindi maayos ang pagkakayos, pagod ang mukha, malalim ang makulubot. Magandang araw po, ngang Leonora. Matagal na tumingin sa kanya ang dating biyenan. Sa mga mata nito ay makikita ang halo ng inggit, pihati, at baka ay isang bagay pa. Marahil, pagsisisi, maganda kang hitsura. Salamat. Bagong Amerikana? Mahal siguro? Bago. Huminga si Gnong, Leonora. Ako naman ay nagtatrabaho na sa supermarket, sa cash register. Isipin mo, ako, na buong buhay ko ay naging boss, nakatayo sa likod ng kahon at binibibilang ang biniling gamit ng matao. Nanahimik si Christina, hindi alam ang sasabihin. Si Jomar ay nagsisimulang uminom, patuloying biyanan, nawalan ng trabaho, tinatawagan ng mga kolektor. Hindi ko siya tinatanggap sa bahay, ako mismo ay bahala na sa sarili ko. Si Marichel, bumalik sa dating asawa, naninirahan ng maayos, ngunit ayaw akong makita. Nagsampa pa siyang kasolaban sa akin. Ikinalulungkot ko iyon. Ikinalulungkot mo. Ngumisi signag Leonora. Tiyak ay nagagalak kang lahat kami ay nakuha ang nararapat sa amin. Hindi ako nagagalak sa kahit kanino, kahit ikaw, pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin. Huminto si Christina. Alam mo Gnong, Leonora, matagal akong nagalit sa inyo, pagkatapos ay naunawaan ko na ang galit ay kumukuhang lakas mula sa akin at pinakawalan ko na. Ikaw mismo ang sumira ng sarili mong buhay sa iyong kasakiman, inggit, kabastusan. Nagprotekta lang ako sa sarili ko at hindi iyon pinagsisisihan ko. Ikaw ay naging malupit na. Hindi, naging malakas na. Iba iyon. Nakatayo pa ng saglit signa. Leonora, pagkatapos ay tumango. Sige, mabuhay kang masaya kung magagawa mo. Lumayo siya, mabagal ang lakad. Nakatingin si Christina sa lumayong figura na kayukot na silweta, dahan-dahang hakbang. Ang babae na dati ay tila napakamakapangyarihan, napakatiwala, ngayon ay nagmumukha lang napagod at nag-isa. Chris, lumitaw si Maximilian sa tabi niya. Umalis siya para kumuhang kape at bumalik na may 2 baso. Sino ang kausap mo? Isang multo na karaan. Naintindihan ko. Iniabot sa kanya ang kape. Nalungkot ka? Hindi. Mas nag-iisip lang ako tungkol sa kung gaano kabilis nagbabago ang lahat. 1 taon na ang nakakaraan. Natatakot ako sa babaeng iyon at ngayon ay nahabag na lang ako sa kanya. Ito ay isang magandang tanda. Ibig sabihin, nainabutan mo na, napalaya mo na ang nakaraan. Lumabas silang mall at biglang huminto si Christina. Maximilian, bakit mo kasama ako? Mayroon akong bagahe, isang hindi matagumpay na kasal, mahirap na relasyon sa dating pamilya ng asawa. Ngumiti siya, lahat ay may bagahe, pati na ako, ngunit ang mahalaga ay hindi kung ano ang nangyayari, kundi kung sino ka ngayon, at ngayon ay matanda, malakas, kawili-wailing babay ka, kasama kang masaya ako, at iyon ay sapat. Hinalikan niya siya doon sa gitnang daan, hindi nahihiyang makita ng mga pasahero. Mahal kita, mahal din kita. Sa gabi, nakaupo si Christina sa balkon ng kanyang unit, nakabalot sa kumot, nakatingin sa lungsod, mga ilaw sa mga bintana,
mga sasakyan sa daan, mga taong nagmamadali. Naroon si Jomar at ang kanyang mautang, Signa, Leonora sa kanyang cash register, si Maricel at ang mga bata kasama ang bumalik na asawa, at nandito siya sa sarili niyang unit, ligtas at malaya. Vibratid ang telepono. Message mula sa ama. Kumusta ka anak? Ngumiti siya at nag-type ng sagot. Okay ako, tatay, napakabuti, at ito ay katotohanan. Sa buhay niya ay wala nang lugar para sa mga nakalalasong tao, manipulasyon, kahihiyan. Natuto siyang protektahan ang sarili, palagahan ang sarili, mahalin ang sarili. Ang kasaysayan, no pagkuha, no unit ay naiwan sa nakaraan bilang isang aralin, bilang paalala na hindi maaring payagan ang ibang tao na magdesisyon no sariling tadhana, na ang pamilya ay hindi ang manakaduktong sa iyong dugo kundi ang nagmamahal at sumusuporta. Itinuro ito ng ama niya hindi sa salita, sa gawa. Ipinakita niya na ang tunay na lakas ay wala sa pagsigaw at manipulasyon, kundi sa katahimikan at kumpiyansa. Na maaring protektahan ang minamahal na tao sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono kung alam mo kung sino ang tatawagan. Ang biyenan ay nais na agawin ang ngunit at nag-isip na sa kanyang kahambalang-hambal at lakas, madali niyang malalupik ang isang simpleng batang babae na may ordinaryong tatay. Ngunit nagkamali siya. Dahil ang tunay na lakas ay wala sa pagsiga at pagbabanta, kundi sa pag-alam ng sariling makarapatan, pagkakaroon ng suporta, at hindi pagkatakot na ipagtanggol ang sarili. Isinara ni Christina ang mamata at malalim na huminga. Ang malamig na gabi ay pumuno sa kanyang baga. Nagbukas ang pintuan ng unit. Bumalik si Maximilian mula sa trabaho. Nagdalan ng mapagkain, kumakanta ng bahagya. Chris, nasaan ka? Sa balkon. Lumabas siya, niyakap siya sa likod. Nilami ka na. Hindi, nag-isip lang akong magagandang bagay. Nang magandang bagay, nakatayo silang dalawa, nakatingin sa lungsod. Bukas ay isang bagong araw, bagong trabaho, bagong nga proyekto, bagong plano. Walang nakaraan na humihila pabalik. Walang mataong kumukuhang lakas mula sa kanya pabago-bago lang, palaging pasulong. At alam ni Christina na kakayanin niya iyon dahil ang mga taong nagmamahal sa kanya ay katabi niya. Ang ama na lagi siyang poprotektahan, si Maximilian na lagi siyang susuportahan, at siya mismo malakas, malaya, masaya. Ang unit na ibinigay nga, ama ay naging hindi lang tirahan, naging simbolong bagong buhay. Ng buhay na pinili ni Christina para sa kanyang sarili, nang walang mga pahiwating ng iba, walang manipulasyon, walang takot, at nang isara na niya ang pintuan ng balkon at pumasok sa mainit at maayos na unit kung saan nakihintay ang minamahal na tao, ngumiti si Christina. Naisayos ang lahat, naging maganda ang katapusan. At ang mga nagsubo na siyang sirain ay nakatanggap ng karapat-dapat sa kanila hindi dahil sa paghihiganti, kundi sa batas ng katarunganan